Ay napakaganda. Trying times. Hindi crying times, trying times. Okay? Kaya sabi sa katabi mo, may pagsubok talaga. May pagsubok talaga. Meron pa kayong mga Bible? Nanyahan ko pa yung buksan sa Daniel chapter 1, verse 3 to 7. At inihiling ko po tayo. Tayin ko po siya sa NIV version sa English. Ang sabi ko, Daniel. Sa Old Testament po yan. Daniel, Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 7. Ito po ang sabi. Then the king ordered Aspenas, chief of his court officials, to bring into the king's service some of the Israelites from the royal family and the nobility. Young men without physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand and qualified to serve in the king's palace. He was to teach them the language and literature of the Babylonians. The king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for 3 years, and after that, they were to enter the king's service. Verse 6. Among those who were chosen were some from Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. The chief officials gave them new names. To Daniel, the name Belteshazzar. To Hananiah, Shadrach. To Mishael, Meshach. And to Azariah, Abednego. Tayo pong manalangin, minsan pa o Diyos, Holy Spirit, sa pasimula na sa pagwawakas ang aral na ito. Take over po. Kayo na po mag-take over. Abutin niyo po ang aming bawat pangailangan sa mga Lord, you have different needs, but I know, Father God, isang sagot buhat sa iyo, matutugunan lahat ng aming pangailangan. Amen. We believe in that for your powerful, you are God. Amen. Hide your servant, Lord God. Let your presence manifest, Panginoon. Thank you, Lord. This I pray in Jesus' name. Sa mulo, Brother Boy, ng mga Israelita, ilang ulit na silang pinagbigyan si Sister Laura ng Panginoon. Magsisisi ngayon, pag gumanda ng buhay, balik na naman sa dati. Inaasar, kumbaga inaasar nila si Lord. Mga mahilig pang asar ito eh. Okay? Pag may problema sila, Diyos ko, tulungan mo kami. Ang Diyos naman, napakabait, tutulungan naman sila. Pag nakabangon na, mga asar na naman, sasamba na naman sa Diyos-Diyosan. Matigas ang ulo talaga. Nag-decide ang Lord na isang matinding parusa. Anong parusa? Pinakaptured sila sa mga Babylonians. Alam niyo ba yung mga Babylonians? Mga barbarian. Okay? Ito yung mga tipong mga walang awa na mga warriors. Yung ganito, Sister Laura, yung ganyan, katulad ni Mimay, ihahagis yan sa ere. Tapos tutusukin Romel ng kanilang espada. Ganun, walang matanda, walang bata. Papatay nila lahat. Bakit? Yun ang pinadala ni Lord sa kanila, yung sobra ng kanilang kasamaan. Sobra ng katigasan na development ng kanilang ulo. Pakitapik yung katabi mo, ingat ka. Okay. Kasi pag matigas ang ulo, ganun ang tao, Gia, hindi mo maintindihan. Matigas ang ulo. Nilagay na nga, bawal tumawid dito. Tatawid. Eh napikaw na yung MD, nilagyan na, bawal tumawid, may namatay na. Tawid pa rin. Matigas talaga, likas na matigas. In short, pinaka-captured. Alam niyo ba? Yung Ark of the Covenant, nag-represent yun ang presence ng Lord. Pag yung mga Israelita pumunta roon na may kasalanan ng Romel, patay. Nagtaka sila. Yung mga Babylonian na mga masasama, pumasok doon sa Ark of the Covenant, pumunta sila, di namatay. Bakit ganun? Kasi nga ang Diyos nagalit na eh. Kaya ang ginawa, kinaptured sila Marijan. Ang sabi ni Nebuchadnezzar, yung king ng Babylonia, mayroon dito mga matatalinong Israelita, kunin mo sila lahat, gusto ko sila maglingkod sa akin. Ang kinuha, mga matatalino, mga gwapo, at galing sa royal family. Nasama si Daniel,
si Mishael, si Hananiah, at saka si Azariah. Pagdating nyo sa Babylonia, pinalitan ang pangalan nila. Okay? Si Daniel naging Belteshazzar. Ano ibig sabihin ng Belteshazzar? Diyos ng mga Diyos. Naintindihan niyo ito? Mag-explain ko sa inyo maya. Pinalitan naman ang pangalan ni Hananiah ng Shadrach. Si Mishael, Meshach. Si Azariah, Abednego. May mga meaning itong mga pangalan nila. Kasi captured na sila eh. Kita mo yung mangyayari? Pag na-captured ka ng sanlibutan, magbabago identity mo. Okay? To make the long story short, sinamahan sila, brother boy, ng Lord. Ang sabi ng hari, gusto ko yung mga kinuha nyo doon sa ano, yung mga nabihag ko, kasi hindi naman Israel lang eh. Nabihag niya, gusto ko maglingkod sila sa akin, sabi ng hari. Pakainin sila. Anong pagkain? Pagkain ng hari. Wow! I-train sila for 3 years, tapos maglingkod sa akin. Yung pagkain ng hari, alam niyo kung ano? O, tabi-tabi po ha. Bata! Hallelujah! Baboy! Talagang mga karne, tsaka wine. Sabi ni Daniel, di kami po pwede dyan, mas maaga kami mamamatay dyan. Sabi ng nagpapakain sa kanila, ano kakainin nyo? Gulay at saka tubig. Kaya sabi sa katabi mo, gulay at saka tubig. Natakot ngayon yung nagpapakain. Sabi na nagpapakain, mamaya may mangyari sa inyo, papatay naman ako ng hari. Kainin nyo to. Sabi, subukan mo lang kami, 10 days. Pag kami ay nahuli, yung itsura namin doon sa mga kumakain sa ng hari, sige, kakain kami. Pero 10 days lang, subukan mo, gulay lang sa tubig. After 10 days, hallelujah, mamula-mula ang kutis. Talagang healthy sila kaysa doon sa kumakain sa pagkain ng hari. Naha-high blood na yung mga kumakain doon sa pagkain ng hari. Amen. Pagkasabi sa tabi mo, maggulay ka. Magulay ka. Okay? Tayo iba eh. Okay? Now, ang nangyari, na-assign nito sila sa mga probinsya ng Babylonia. Ito na ngayon ang trying times. Hindi ko alam anong pumasok sa utak ni Nebuchadnezzar, brother boy, nagtayo ng rebulto. Rebulto niya. Alam mo haba? 90 feet. Ang lapad, 9 feet. Pure gold. Pure gold. Okay? Pure gold yung mula ulo hanggang paa. Hindi ko lang nang pumasok sa utak niya na rin sinabi niya, lahat na nasasagupan ko, sumamba sa rebulto pag tumunog na ang mga instrumento. Ayan na, ang trying times. At meron siyang parusa. Ang hindi sasamba, itatapon sa nagbabagang pugon. Gagawin kang tinapay. Pinatawag, in time na yun, buong mundo nasasakupan ni Nebuchadnezzar. Pinatawag lahat, nag-release ng order. Sa oras na marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento, ng flauta, ng lahat ng instrumento, yuko, samba sa rebulto na ginawa ng hari. Ang hindi sasamba, anong gagawin? Saan? Kulang. Naglalagablab na pugon. Okay? So nung tumunog, sambahan lahat. Si Meshach, Shadrach, at saka si Abednego, hindi sumamba. Noong pa pala, brother boy, uso na yung sip-sip. Kasi yung mga taga-Babylonia na naungusan nila, sumipsip. Pumunta sa hari at ang sabi, mabuhay ang mahal na hari. Hindi po ba't sinasabi ninyo na pag tumunog ang mga instrumento, lahat ay yuyukot sa samba? Tama. Mayroon po kaming nakita.
Mga leader pa man din. Sino sila? Si Meshach, Shadrach at Abednego. Nung tumunog ang mga instrumento, hindi sila yumuko. Galit na galit ang hari. Pinatawag sila. Totoo ba to? Sumagot po ang tatlo. Opo. Di nyo ba alam kung anong parusa pag hindi kayo sasamba? Itatapon kayo sa pugon. Ang sagot nila, okay lang po. Kung tayo kaya ngayon, puhulihin tayo rito. Subok lang. Subok lang. Kung tayo kaya rito ngayon sa Laura, may pupunta. At ang sabi nila, bawal yung ginagawa nyo, mag-aaral kayo ng Biblia ni Kristo. Sasabihin, sige, yung mga takot lumabas na. At yung magpapaiwan, itatapon sa naglagablab na pugon. Bakit tanong ang katabi mo? Lalabas ka kung matitira ka. Lalabas ka kung matitira ka. Sagutin mo. Ha? Tatakbo daw. Latra daw, latra. Ano latra? Lalabas ako, minsan tira. Latra ako na. Ano? Lalabas ako kung titira. Ito mo, hindi natin masagot. Sa ni Shirley, ako malapit-lapit ako sa pinto, talo na ako sa bawah. Minsan yung ganito eh. Subukan naman natin. Nasubukan sila, pero sagot nila, hindi. Wow! Bigyan pa na ng istorya. Naggalit ang hari. Alam mong ginawa si Laura? Yung pugon, dahil ayaw siyang sambahin, pinainit niya pa ba Delimer? Ng ilan? 7 beses. Nainit. Tinalian sila. Itinapon. Dahil sa sobrang init, yung mga nagtali sa kanila, mga malaking sundalo. Nung itinapon sila, pati yung nagtapon, nasunog, namatay. At sila, natapon sa pugon. Diyan muna tayo titigil, mga kapatid. Abangan ang susunod. Okay. Sa sitwasyon na ito, nahamon sila Meshach, Shadrach at Abednego. Sila ba'y sasamba sa rebulto ni Nebuchadnezzar o hindi? Tayo din ay nabubuhay sa mundong ito na pasama ng pasama. Lumalaganap ang kasamaan, lumalaganap ang mga negatibong mga bagay. One thing is for sure, mga kapatid, as long as we are living here on earth, the testings of our faith will never stop. Amen. Tara ba yan? Amen. Huwag na kayo mag-inarte at magtaka pa. Ay, may pagsubok na naman. Meron talaga. Bakit sabi sa katabi mo, meron talaga. Meron talaga. Kasi ho, pag wala na kayong problema at pagsubok, ibig sabihin, may bulak ka na. Okay? That is why, as believers of the living God, we need to fight and overcome the system of this world. We need to match every lies and works of the devil with God's word and promises. Most of all, we need to prove our faith in God during trying times. Nasa trying times ka ba ngayon? Pag yung trying times, hindi mo ma-handle lang gusto, crying times ang labas mo. Pero pag yung trying times na handle mo ng gusto, rejoicing ang labas mo. Now, number 1, during trying times, what part in our being, in us are being challenged? Number 1, a test of loyalty. Pag mayroong trying times, tinitest yung loyalty. Ang sabi, they were called and commanded by the king to worship his image. Tingnan po natin. Daniel chapter 3 verse 8 to 14. At this time, some astrologers came forward and denounced the Jews. They said to King Nebuchadnezzar, "May the king live forever. Your majesty has issued a decree that everyone who hears the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music must fall down and worship the image of gold. And that whoever does not fall down and worship will be thrown into the blazing furnace. But there are some Jews who have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego,
who pay no attention to you. Your majesty did neither serve your gods nor worship the image of gold you have set up. Furious with rage, Nebuchadnezzar summoned Shadrach, Meshach, and Abednego. So these men were brought before the king, and Nebuchadnezzar said to them, Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods and worship the image of gold I have set up? Yan challenge. Verse 3, chapter 3, verse 15, Daniel, Now when they hear the sound of the horn, flutes, zither, lyre, harp, and pipe, all kinds of music, if you are ready to fall down and worship the image I made, very good. Sabi ng king. Okay? Kayong tatlo. Ayan, yung tatlo. Totoo ba to? Kung kayo ay sasamba sa itinayo kong rebulto, maganda yan, ligtas ka. Pero pag hindi kayo sasamba sa mga oras na to, itatapong ko kayo sa naglalagablab na pugon. Anong sagot nila? Makinig kayo. Daniel 3:16-17. What's their response to the king? Their loyalty to God. Ano sabi? Meshach, Shadrach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. Loyalty. Kung kayo sasamba, sa akin nila yung rebulto, maganda yan. Pero kung hindi, itatapon ko kayo sa nagalagablap na pugon. Sagot nila, hindi na mo namin kailangan i-defend ang aming sarili sa iyong harapan. Ang Diyos na sinasamba namin ang magliligtas sa amin sa pugon na yan at sa iyong kamay, mahal na hari. Wow! Loyalty. Tayo, pakitanong mo yung sarili mo, loyal ka ba talaga sa Lord? Ang bihira. Konting problema lang eh. Wala lang pamasahe. Diyos ko, bakit ako pa? Wow. Ba't di na lang sila nagtulupan? Nagkats ba nando? Loyalty! Sabi niya, kahit hindi kami ligtas, ang Diyos na aming sinasamba magliligtas sa amin. Delikado na to. Kasi ganito yan. Habang nagkasalita si Nebuchadnezzar dito, andyan yung pugon, naglalagablab. Nagets? Amen. Buti kung ganito eh. Yung pugon nandun sa kubaw, okay pa eh. Hindi mo nakita eh. Amen. Tama ba? Pwede pa eh. Sasabihin mo, The God I serve will save me. Kasi hindi mo nakita. Pero kung nakita mo yung pugon, umuungol, baka sabihin mo, Lord, patawad. Isang makasalanan. Hindi ko kaya, Lord. Dami pa akong pangarap eh. Amen. Andiyan ba kayo? Amen. How's your loyalty to God? Be brave to stand for your faith. Fight for your faith. Be bold to declare Jesus to the world. Don't hide. Show yourself being changed by God. Meron pa akong ilang tanong sa loyalty natin. In what area of your life God challenges your loyalty to Him? Sa iyong trabaho, loyal ba kayo kay Lord? Amen. Di ba kayo nandadaya ng oras? Amen. Ang break time po, 15 minutes lang. 30 minutes ka nag-break. Tapos sinasabi mo, I'm a believer of God. Amen. Hindi ka loyal. Pero Christian yun. Bibihira ka marinig. Ha? Diyan ba kayo? Amen. Ang pasok mo 8, dumarating ka, mga 9:30, glory to God. Tapos, loyal ka kay Lord. Nandiyan ka ba? Amen. Sana mawala ka dyan. Baka gusto mo nang mawala na sana ako. hindi ka mawala. Makinig ka. Okay? Nandiyan pa kayo? Amen. Loyal ka ba kay Lord sa pagkatrabaho mo? Sa pagkatrabaho, brother boy,
Amen. Loyal ka pa? O yung pindot mo sa computer parang Andiyan si boss eh. Wala na. Kabisado ko yan sa City Hall. Andiyan si boss. Okay? Loyal ka ba? Tanungin natin sarili natin kasi pag hindi natin ito tinanong, baka nagiging Kristiyano lang tayong panlinggo. Loyal ka ba sa mga taong nagmamahal sa iyo? Pagdating sa choices, loyal ka ba kay Lord? Buti din si Romel. Wala si Pep. May pasok, ano? Tinetest ko to si Romel. Wala si Pep. Darating kaya? Dumating. Na-prove niya yung loyalty niya kay Lord. Hindi siya loyal kay Pep. Loyal siya kay Lord. At tiyak ako, pag loyal to kay Lord, loyal dito kay Pep. Hindi natin naiintindihan. Akala natin pag maging loyal siya kay Pep, maging loyal siya kay Lord. Hindi. Nag-gets natin? Choices. Madalas ilalagay ka ng Lord sa choices. Ang tanong doon, tinitest, trying times. At gusto niya makita, may prove mo yung loyalty mo sa Kanya. Amen. I'm sorry to say this. Maraming Kristiyano hindi loyal sa Lord. No question, papasok ka sa church, magpupuri ka, wala naman. Hindi naman sila magkasabi, lumayas ka nga dyan. Hindi naman. Tama? Pero markado ka na niya. Pagdating sa loyalty, alam niya, supply ka. Amen. Pag hindi ka loyal, sino sa mga asawa? Asawa mo, may asawa ka na, tapos may asawa pa siya iba. Paano yun? Masaya ka kaya? Ang sabihin mo, "Oy, honey, saan ka galing? Doon na ka sa kabila." "Ha? Yun na, kumain ka na." Tiyak, sabihin mo, "Hala, kumain ka na kasi maranandora rat killer yan." Para sigurado ka na. Okay? Galit ka eh. Kung tayo nga mga tao na offend, how much more si Lord? Yan ba kayo? Amen. Tingin kayo sa akin. Si Lord kasi loyal sa iyo. Amen. Never kanyang ipinagpalit ni isang saglit. Amen. Tapos ikaw, ganun lang ang gagawin mo sa kanya. Pag sabi sa katabi mo, mahiya tayo. Maya tayo. Paano makita yung loyalty natin? Matthew 6:33. Seek ye first. Sister Laura, hindi seek ye second. Seek ye third. Seek ye first. God must have the first place. Kasi nga, makikita mo, Brother Boy, ang loyalty, pag nakita mo, una siya palagi. Amen. Pag si Lord una palagi, loyal yan. Pag si Lord huli palagi, delikado yan. Okay? Stay faithful to God during trying times. Kaya nga tayo napoprove yung faithfulness natin sa Lord, yung loyalty natin. Kailan? During trying times. Tayo, ibang tingin natin kagad, May, pagka sinusubukan na tayo, ano ba yan? Pagsubok na naman. Hindi! Mayroong gustong makita, mayroong gustong makuha si Lord sa iyo. Ano to? Loyalty. Nandyan yung pugon, umuungol yung pugon, matindi. Kasi dito po, dati, baka akala niyo yung pugon lang nilalagyan ng ng uling. Yung mga alam niyo kasi mga pugon, yung mga uling lang nanay, lalagay mo. Hindi, ang pugon noon, mayroong mayroon din paypay. Yung hangin na binubomba. Habang bumubomba yun, pagka ginagatungan yun, umaapoy. Tapos, kinakausap ka ng king. Yuyuko lang naman kayong tatlo eh. Very good na yun. Ngayon kung hindi, nakikita niyo, doon kayong tatlo pupunta. Nag-gets nyo? Ganun ang usapan. But the loyalty, the proof to God. O King, hindi na namin kailangan defend ang sarili namin. Ang Diyos na pinaglilingkuran namin ang magliligtas na sa amin sa pugon na yan. Tapang, At sa kamay mo,
Wow. During trying times, stay faithful to God. Madalas tayo iba eh. Pag sinusubukan na tayo, ano nang ginagawa natin? Ayoko na. Puro naman problema ito. Ayoko na. Madalas, maraming ganun tayo. Puro ayoko na. As in naman may nangyayari sa pag-aayaw-ayaw mo dyan. May nakita na kayo sa Mercy na umaayaw, na nananalo? Wala. Pagkasabi sa katabi mo, wala pa ako nakita. Wala pa ako nakita. Huwag ka na mag-try. Umayaw, hindi nag-uli. Sumali ka sa takbuhan, mga 5 minuto pa lang, umayaw ka na. Anong tawag sa iyo? Manalo, talo? Talo. Ayaw niyo pala magtalo. Number 2, a test of faith. Trying times, inalaw ng Lord para matest ang faith mo. They will be thrown into the furnace. What if God will not save them? It takes an unwavering faith to stand against the challenge. 3:17, sagot nila. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your Majesty's hand. Pakinggan niyo sa 18. Matindi talagang pananampalataya ng tatlong ito. But even if He does not, we want you to know, Your Majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Ano, hindi talaga ng pananampalataya ng tatlong ito. Sabi nila, ang Diyos sa pinaglilingkuran namin ang magligtas namin sa puko na yan at saka sa kamay mo. Faith, ito. Kahit, matindi ito, hindi man kami iligtas ng Diyos namin. Hallelujah. Hindi pa rin kami sasamba sa mga Diyos-Diyosan mo at sa image mo. Wow! Even if our God will not save us, still, we will not worship your gods and your image. Yan ba kayo? Amen. Hallelujah. Amen. Trying times is a test of faith. Amen. Minsan masarap pa yung unang sagot eh. Okay pa yung unang sagot, di ba? Ang Diyos na pinaglilingkod namin ang magliligtas sa amin sa pugo na yan at sa kamay mo. Pero ang pangalawang hamon, ganito eh. Paano kung hindi kayo ligtas ni Lord? Hindi pa rin kami sasamba. Hallelujah. Tayo, iba eh. Pag hindi na gumalaw si Lord, ay wala ka, Panginoon. Wala ka nga. Anong gagawin? Alis na! Hallelujah. For us, ano po ang application to 1 Peter 6 verse 7? In all this, you greatly rejoice, though for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. May trials talaga eh. Pagkasabi sa katabi mo, may trials talaga. Hawakan mo kamay, kung meron kang trials ngayon, congratulations to you. Congrats. Kasi dito, Neris, sa amin ang trials, vitamins. Di ba yung trials sa iba? Ayoko na, mahina yan. Tingin ka sa akin, huwag kang pumigit. Walang ibang paraan ang Diyos para tumibay at mag-mature ka sa pananampalataya mo kundi sa pamamagitan ng trials. Amen. Amen. Apoy, para na brother boy, para lumabas na pure. Ganon din naman ang inyong pananampalataya. Saan din nadaan, JR? Sa mga fiery trials. Pakisabi mo sa katabi mo, hindi lang trials. Sabi mo, hindi lang trials. Fiery. 1 Peter 1, 6 to 7. Chapter 1. 1 Peter chapter 1. Baka 2 Peter tinan nyo. 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. It's a test of faith. So, pag mayroon trials, yung trying times, ito ang inyong gagawin. Sulat nyo. See hard times as God's training school.
See hard times as God's training school. Ayos ba? Yung pagsubok ay tingnan mo, hindi para maglugmok sa'yo. Kundi yung pagsubok, tingnan mo, na ano, Oliver? God's training school. Pakitanong ang katabi mo, hawakan mong kamay, naka-enroll ka na ba? Ilang units ang kinuha mo? Full load? Ayan, congratulations. Ay, ang iba kinuha, ilan? 2 units lang kinuha kung makareact, wagas. Hallelujah. Siniris full load eh. Tama ba? Amen. Tama? Pag full load ka, mabilis ka makagraduate. Amen. Kuha? Ngayon, kung kinuha mo 2 units lang, marami lang ang vacant. Ang pasok mo sa isang linggo, isang beses lang. Siya dahil full load, araw-araw pasok niya. Pero sino una makagraduate? Kasi lakasan mo, full load! Ang atin dyan, ayaw natin mag-full load. Bakit? Ang bigat kaya niya, ang hirap niyan. No! May trials ngayon. May trials uli. Hallelujah. Ang sabi ng Lord, i-enroll mo lang. I-enroll mo lang. I-enroll mo lang. I-enroll lang ang enroll. Amen. Dahil, una sa mga ganun, sapagkat siya ay lakasan mo. Full load. Eh tayo, ayaw natin mag-full load. Gusto natin yung mga 3 units lang. Kaya nangyari, yung kurso na 4 na taon, kinuha ng 8. Tingin sa akin. The more na ayawan mo ang trials, the more na tumatagal ang agony mo. Amen. Amen. Gets mo? Ito, nag-full load siya. Mabigat. Wala pa ako nakita nag-full load JR na masaya mukha eh. Lalo pag nagsabay-sabay ang thesis, hallelujah. Kahit nakakalit ang ugat sa utak mo, gagana. Amen. Pero, 4 years na lang kukunin. Ikaw, relax pa. May klase, wala. Bakit? 2 units lang ako eh. Wow, ang pasok mo, isang linggo, 2 oras lang. Pero gagraduate ka after 8 years. Kaya pag nag-apply ka ng trabaho, di ka na matanggapan, matanda ka na. Amen. Siya, eksakto. Nag-graduate siya, 4 years. May tao rito. Amen. Consider trials or trying times as God's training school. Pakitanong mo lang sa katabi mo, nag-enroll ka na ba? Full load ba? Ang sagot niya, 2 units lang. Talon doon sa bakod. Why? Kailangan eh. Ako nag-full load din ako eh. Hallelujah. Nung nag-full load ako, talagang hirap na hirap ako. Pero ang sabi ko, walang ibang paraan. Brother boy, gym. Tingnan sa gym. Para, alam mo yung gym? Gym? Gusto mo lumaki muscle mo, yung binubuhat mo palito. Ha? Ano lalaki yan? Lalaki kaya, Rhea? Lalaki daliri mo siguro. Ang sama noon, ang laki ng daliri mo. Gusto mo muscle mo laki, magbuhat ka ng malaking bakal. At hindi yun masarap. Mabigat yun. At ang sabi sa akin ng instructor ko, nag-gym kasi ako dati. Hindi lang halata ngayon. Okay, nag-gym ako dati. Ang sabi sa akin, bro, pagkatapos magbuhat, pag masakit katawan mo, umepekto. Brother Elmer. Kaya pag uwi ko rito, sabi ko, Cora, mag-gym ako. Sabi ni Cora, oh, andyan ka na naman. Sabi ko, sige na, kaya ko to. So pag uwi ko rito, sabi ni Cora, ano, kumusta? Wag mo akong hawakan na. Bakit? Ang sakit ng buong katawan ko, brother boy. Pero sabi sa akin, tama yung ginawa mo. Naapektuhan lahat ng muscles ko. Ganun din, kung gusto mong lumaki ang katawan mo, lumaki pananampalataya mo, tumibay, mabibigat ang bubuhatin mo. Amen. Amen. Wala, buhat mo palito. Ang yabang mo pa, 2. Tapos magkatanong ka, brother boy, bakit hindi pa rin lumaki muscle ko? Palito binubuhat mo! Amen. Kasi sabi sa katabi mo, tanggapin mo na. Full load ka. Bibira lang ganito mga preaching eh. Kasi kailangan may connect natin. Kuha, JR? Naka-full load ka ba, Brad? Full load? Ikaw?
Overload! Okay. Oh, matindi. Oh. Bawal sa inyo Diyos overload din, no? Sa fourth year, pwede. Ngayon, second year, si Joshua sabi ko, mag-overload siya. Hindi na pwede. Hindi pwede raw. Kasi nga, mayroon namang mag-evaluate. Si Lord mag-evaluate. Pag nakita niya si Neris, ay anak, hindi na, full load ka na. Si Neris, hindi kaya ko pa Lord. Di overload, di mo kakayanin. Tama? Pag nag-overload ka, pigtal ang ugat mo. Bubuhatin ko 500 kilos. Hindi kita malilimutan. Todas na. Imbis na nagpalaki ka ng katawan, namatay ka lalo. Kaya alam ni Lord, tama na yan na, 24 units lang. Tama na yan. Hindi kaya ka pa, hindi mo nakakayanin. Ang Diyos ang tingin sa akin, ang Diyos ang i-evaluate kung kaya mo o hindi. Kaya sinabi sa Bible, wala pang pagsubok dumating sa hindi mo kaya. Kung mayroon ng tapat, ang Diyos tulungan ka na makakayanan mo ito. Napakan natin si Lord, glory to God. Kaya kung ano yung pinadala mo ngayon, ano yung kahirapan na dala mo ngayon, tama lang yan sa'yo, dahil yan ang kaya mo. Amen. Ngayon, kung bigat ka na, huwag ka mag-alala. Nariyan siya. Para ano? Para mag-provide ng way, ng escape para sa'yo. Amen. Kuha? Amen. Paghawakan mo ulit yung katabi mo, pagkasabi mo sa kanya, nag-enroll ka na ba? Sana full load. Okay? Number 3, it's a test of endurance. Trying times is a test of endurance. Grabe to, brother boy. May pagkasalbahe ko si Nebuchadnezzar. Habang kinakausap, tingin ka sa akin tatlo. Yan. Kinakausap nitong tatlo, ano lang naman ito, illustration lang. Baka may sabihin, kayo talaga igagapang ko. May pugulin na ito. Okay? May kasalbayan to sa Laura. Kasi pag kinakausap niyo yung tatlo, ayaw niyo talaga. Ayaw. Iligtas man kami ng Diyos namin o hindi, ayaw namin. Alam mong ginawa? Pinakita sa kanilang tatlo kung paano pinainit yung pugon. Ilang beses? 7 beses. Para ano, JR? Para madama nilang tatlo. Hala, ang layo natin ang init na, oh. Kaya ano na kaya pag malapit tayo? Amen. Nagets? Ang demonyo, ganun din. May problema ka ngayon, papatungan niya, dadagdagan niya pa, magkakasunod-sunod ang problema mo, para ano? Para ayaw ka. Pero ang trying times is a test of your endurance. Amen. Will you endure? Alam mo sa 19, Daniel 3:19, sulat ka lang. Huwag ka, sulat ka lang, Daniel 3:19, kayo na lang bahala. Hanggang 22, hanggang 23. Ano sabi? Then Nebuchadnezzar was furious with Shadrach, Meshach, and Abednego, and his attitude towards them changed. He ordered the furnace heated 7 times. Nung hindi pa siya tayo ng image, mabait si Nebuchadnezzar sa kanilang tatlo. Kasi nga, matatalino ito, gumaganda yung mga probinsya na hinahawakan nila. Pero nung hindi sumamba, nagalit. Pinainit niya ng 7 beses. And commanded some of the strongest soldiers in his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. Tingnan sa akin. Tinalian sila. Diba? Habang tinalian sila, pwede pa sila magsabi eh. Hey, King, joke lang. Wag na ho. Wala. Tinalian sila. Sino nagtali? The strongest soldiers of the king. Makapalag ka kayo ng brother boy, yung katawan, dalawa natin, ganun kalalaki. Nagtali. Ito na. 21. So these men, wearing their robes, trousers, turbans, and other clothes, were bound and thrown into the blazing furnace. Hindi na sila tinanggalan ng damit. Kung ano suot nila, yun na yun. Sa sobrang inis ng hari, the king's command was so urgent. Urgent talaga. Inis siya eh. And the furnace was so hot that the flames of the fire killed the soldiers who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. Gabi mo pati nagtapon? Namatay. Sobrang init. Diyan ba kayo? Amen. Test of perseverance. Tingin po sa akin. Sana po masagot natin lahat ito ngayong umaga. Walang lalabas si Sister Mercy, hindi mo masagot ito. Until what extent will you stand and fight?
for God? Yan ang tanong sa inyo. Until what extent will you stand and fight for God? Hanggang saan, Romel? Hanggang saan kaya mo, JR, ipaglaban at tatayuan ang Diyos? Sana ang katapat ng Diyos sa buhay natin hindi lang pamasahe, ha? Kasi maraming Kristiyano pagdating sa pamasahe, wala na kasi ang pamasahe. Hindi ako mahal ni Lord. My God, mahiya ka. Sana hindi lang yung may sakit ka lang, may lagnat ka lang, na magalang tonsil mo. Hindi ako love ni Lord. Maga-tonsil ko eh. Mahiya ka naman. Until what extent? Each one of us should answer this question this morning. Hanggang kailan mo kayang ipaglaban at tayuan ang relasyon mo sa Diyos? Until what extent you will stand for God? Is it till death? Or just in times when your life is not at stake? Kaya mo bang tumayo kay Lord hanggang kamatayan? Huwag mo na sagutin. Kaya mo bang tumayo kay Lord hanggang kamatayan? Tayo, magaling lang tayong tumayo. Yes, I will serve God as long na yung buhay ko hindi siya nakataya. Amen. Kaya yung tumayo. Basta wag lang yung buhay ko nakataya. Pero pag buhay ko nakataya, sasabihin ko kay Lord, pasensya ka na, Panginoon. Tao lang. Marami pa akong pangarap. Ayos lang ba? Until what extent? Itong tatlo iba. Anong sabi niyo nun? Sige, talian mo. Pinainit mo na pinabaya. Akala mo masindak mo kami. Hindi. Grabe ang kanilang perseverance. Until what extent you stand for God? Till death. Tanong, natapon sila kaya? Natapon. Samantala, pakitingnan yung mukha ng katabi mo. Tamo, hindi pa natapon yan. Mukha ng tapon. Gets mo? Yan, still around, hindi pa natapon yan. Pero mukha natapon na. Tayo, hindi pa nga tayo natapon. Kung makareact tayo, parang dinagalan na tayo ng mundo. Ito mga to, natapon eh. Amen. Andiyan pa kayo? Amen. Until what extent you will stand for Him? You must decide today. Tanungin mo sa sarili mo, kaya ko bang tumayo sa Lord kung nakataya na ang buhay ko? Hanggang kamatayan ba kaya? Tingin ka sa akin, dapat lang. Kasi si Lord, talagang pinatunayan niya rin hanggang kamatayan tumayo rin siya at pinaglabang ka niya. Amen. Now, ikaw naman, ang tanong sa'yo, hanggang saan? Dapat hanggang kamatayan din. At pinatunayan nila. Nakapag-isip-isip ka, no? Amen. But if your life is at stake, you will say to God, Lord, you know how much I love you, but not now. I still have many plans for my life that I need to fulfill. Not now, Lord. If you take a stand for God, trying times increases. Ito napapansin ko. For my 20 plus years in serving the Lord, Brother Boy, ito napapansin ko. Habang tumatayo ka sa Diyos, mas nag-i-increase ang pagsubok. Amen. Amen. Managlag ka na sa kinapuan mo, bahala ka. But God's people never back out. Amen. Ang totoong mga lingkod ng Diyos, mga pinili naman, hindi umatras. Habang the more na tumutuloy ka at sumusunod ka sa Diyos, tumitindi. Ginawa nga 7 beses ulit yung init eh. Amen. We only have one chance left. And that is to fight till our last breath and destroy all the works of the devil. Wala kang choice, kapatid. Kristiyano ka talagang totoo, mahal mo talaga si Kristo, tatayo ka at wala kang choice, lumaban. Amen. Walang puwang sa kaharian ng Diyos ang mga duwag. Amen. Kaya Matthew 24:10, ano sabi? But the one who stands firm till the end will be saved. Kaya mo sabihin sa akin, hanggang dito ka lang tatayo. Pastor, hanggang dito lang ako eh. Hindi ka pwede. Kasi ang sabi, tatayo ka kay Lord hanggang sa kamatayan. Hanggang sa dulo. Amen. Kaya nga madideclare ka lang na winner kung makarating ka sa finish line. Amen. Ang karera naman ito, brother boy, hindi naman ito pabilis at paunahan.
ang karera na to para sa makarating sa finish line. Darating ka sa finish line, you'll be declared winner. Amen. Pero kung nakulaps ka sa gitna, you'll be declared a casualty. Amen. Di ka makalag sa finish line. Sa ospital ka darating. At mind you, marami ng Kristiyano na ospital na ngayon. Bakit? Kalagitnaan pa lang, umayaw na. Di raw nila kaya. Di mo talaga kaya sarili mo, pero pag kasama mo si Kristo, kaya mo lahat. Amen. Amen. Bakit? Tingin sa kanan. Yun o. Basa, 1, 2, 3. All things are possible. Sa'yo, hindi mo kaya. Pero pag kay Lord, posible. Amen. Hallelujah. Diyan pa kayo? Amen. A test of endurance simply means see trying times as God's promotion. Hallelujah. God's promotion. Kanina, test of faith, trying times as God's training school. Ngayon naman, trying times, a test of endurance. Bakit? Kasi ipopromote ka niya. Amen. Kaya sabi sa katabi mo, kaya pala! Kaya ang challenge naging severe. Kaya ang challenge naging increase. Bakit sila? Kasi ipopromote ka niya. Hallelujah. Papunti naman challenge sa pagpabagal sa iyo at pagpabagsak, pampapromote yun. Gusto yung patunayan ko? Hindi sa Bible. Daniel 3:30. Ano sabi? Then the king promoted, hallelujah, Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Amen. Ang trying times pala, Marityan, ititest ang endurance mo. Bakit? Kasi dadalhin ka ni Lord sa another level, mas mataas. Amen. Dahil pag nadala ka sa mas mataas, ibig sabihin, ipopromote ka niya. Kayong tatlo, maganda nga. Mamaya, ikikwento ko sa inyo. Alam mo yung tatlo? Natapon sila. Oh, hallelujah. Hindi na siya niris yung baga lang. Apoy na talaga. Dagang apoy. Magulat ka sa tatlo. Nagmarcha sa apoy. Amen. Amen. Anong maramdaman pag ikaw napasok? Masarap, hindi? Sakit. Anong gagawin mo kung napasok ka? Nakakita na ako ng tao, naglalagablab ang, talaga, nagsisigaw, nagugulong-gulong. Sila hindi. Sa gitna ng apoy, may, naglalakad sila. Kumakanta ko siguro. Naglalakad. Ang matindi ko, JR, nagulat si King Nebuchadnezzar. Bakit? Ilan ang tinapon? Tatlo. Nakita niya, dali, tinawag yung mga leaders. Ano yung manari? Ilan tinapon? Tatlo. Bakit apat yung naglalakad? Hallelujah. At ang sabi niya yung isa, parang anak ng mga Diyos. Amen. Kung nandun ako, sabihin ko, umayos ka. Hindi anak ng mga Diyos-Diyosan. Anak yan ng Diyos na buhay. Amen. Si Jesus Christ yan. Praise God. May tao rito? Amen. Wala pa ka naman natin. Kaya pag dumadanas ka ng marami, nag-full load ka, dumadanas ka ng marami, hindi yan para ikay panghinain. Pinapalakas ang endurance mo. Bakit? Kasi ipopromote ka. Thank you, God. Kaya ngayon, pag mayroon kang problema, may pinagdadaanan ka, hallelujah, thank you, Lord. At ako pa naman ay ipopromote ko na naman ngayon. Praise God. Kaya yung iba hindi ma-promote. Bakit? 2 units lang ang kinukuha eh. Paano mo i-promote yung 2 units lang? Ipabuhatin mo, mabibigat. Ang binubuhat palito lang, hallelujah. Hindi ka pwede. Ano pa kayo? Amen. Trying times is one way of God to promote us. Are you experiencing trying times in your life right now? God is promoting you. Pagkasabi sa katabi mo, God is promoting you, kapatid. God is promoting. The result of perseverance during trying times is promotion. Promotion comes from God, comes from the Lord, not from people. Amen. You want to get promoted? Don't bank in or don't put your trust in people. Amen. Kasi ang Lord ang magpo-promote sa iyo. Amen. Pastor, paano mangyari? Madali lang yan. Pihitin niya ang utak ng boss mo, ipopromote ka eh. Yes. May tao ba dito? Amen. Yung iba naman, sisip na boss. Boss, may gusto mo kape? Yan.
Gusto mo creamer? Yan. Sip-sip ka na sip sa boss mo. Ang sabi ng boss mo, tingin ka sa akin. Eh ako rin naman, naghawak din ako ng tao minsan eh. Mayroon talaga mga sip-sip. Galit ako sa sip-sip. Sir, nag-breakfast ka na? Sabi ko, hindi pa nga eh. I will buy breakfast for you. Sabi ko, is it okay? Yeah, sure. Sir, meron pang ano. Yung pala gusto ma-promote. Gusto ba kapang ko? Tingin ka sa akin. Huwag niyong bilugin ang ulo ng mga boss niyo. Kaya nga tawag boss diyan. Alam nila kung sinong sip-sip at hindi. Kay Lord ka magpalakas. Amen. Palakas ka kay Lord. Sabihin niya sa boss mo, promote mo yan. Dahil naman, promote ka na daw. Sabihin Lord. Kaya siya magawa, ang promotion galing sa Lord, hindi sa tao. Amen. God will only use people to promote. God will only use. Okay? God will only use people to promote us. Gagamitin nga lang eh. But the plan, the execution, and the implementation is done by God. Amen. Okay? Are you experiencing trying times in your life right now? Is it a disease? Sakit ba yan? Nagsasalita ako sa inyo eh, masing ako sa dila, kaya ibang boses ko eh. Pero, pipigil ba sa akin to? No way! Amen. Malinaw naman, Brad. Diba? Amen. Okay? Is it an inner struggle? Mayroon ka bang inner struggle? Isipin mo na lang, marami akong inner struggle. Pero glory to God, narinig ko minsan ngayong umaga. Hallelujah! Promote ako! Promote ako. Ano pa? Is it a weakness that keeps on bringing you down? Weakness ba yan? God is promoting you. What else? Is it hopelessness? Anong pag-asa rito? Okay? Are you confused and don't know what to do? What will happen if we remain loyal to God, persevere over trials, and never waver in our faith in God? Ano po nangyari? Pakinggan niyo mabuti. Daniel 3:26, ano sabi ni Nebuchadnezzar? Then Nebuchadnezzar then approached the opening of the blazing furnace and shouted, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out, come here. Hallelujah. Si Nebuchadnezzar, ano sabi niya? Pumunta siya sa bunganga ng furnace. Sabi niya, Meshach, Shadrach, at Abednego, mga lingkod ng Diyos na buhay. Hallelujah! Okay? Palapakan natin sa Lord. Glory to God. Yung mayabang brother boy, yung nagtayo ng rebulto, ano nangyari? Sumamba sa Diyos na buhay. Bakit? Nakita niya, hindi na ano. Walang nangyari. Meshach, Shadrach, at Abednego. Amen. Ito pa sabi niya. So Shadrach, Meshach, and Abednego came out of the fire. Kita niyo, kahit masama, napapuri sa Diyos eh. Amen. 28, ang sabi? Then Nebuchadnezzar said, si Nebuchadnezzar pa ba ito nagsasalita? Ano sabi niya? Praise be to God. Hallelujah. Amen. Praise be to God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel to rescue his servants. They trusted in him and defied, serve or worship any God except their own God. Hallelujah. Nakita ni Nebuchadnezzar yan. Purihin ang Diyos ni Meshach, Shadrach, at Abednego. Hindi sila bumigay. Sila'y nanatiling tapat at sila'y naninindigan sa kanilang pananampalataya at buhay nila ibinigay. Hindi sila sumamba sa Diyos, ang kundi sumamba sa kanilang buhay na Diyos. Sino nagsabi? King lang naman. Nino? Ng buong mundo. 29. Therefore I decree. Ito ng decree. Sumulat ng decree uli. Ang unang decree, ang hindi sumamba, itatapon. Nag-decree siya uli. Ito decree niya. Pakinggan niyo mabuti. Basahin ko na parang hari. Therefore, I decree, the people of any nation or language who say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego be cut into pieces, Hallelujah. and their houses be turned into piles of rubble, for no other God can save in this way. Amen. Tagalogin natin. Okay, sige, tuloy mo na yan.
gagawin natin? Ang sabi niya, simula sa araw na ito, dinideklara ko at aking nilalagdaan ang sino man, lahat ng nasasakupan ko, lahat ng wika, lahat ng nasasakupan ko, ang sino mang hindi sumamba sa Diyos ni Meshach, Shadrach at Abednego ay kakatayin. Putol-putulin at gagawing sisig. Okay? At ang kanilang bahay ay wawasakin at para lamang itong basurahan na sapagkat walang ibang Diyos na pwedeng makapagligtas katulad ng ginawa niya sa kanila. Amen. Oh, hallelujah. Alam niyo, pag tumayo tayo para sa Panginoon, kahit mga unbelievers, Sister Laura, maniniwala at sabihin, grabe yan si Laura. Right, amen. Matinding pinagdadaanan. Amen. Pero nakatayo pa rin hanggang ngayon. Praise the Lord. Gusto ko yung Diyos niya, maging Diyos ko rin. Amen. Amen. Nagkaroon ba? Ano nangyayari ho? People will know the true and living God. If we will stand, if we will stand the test, if we will endure. Ano sabihin ng mga tao? Grabe ang Diyos mo, brad. Ang bigat ng pinagdaanan mo. Nandiyan ka pa rin. Amen. At ang matindi dyan, brad, nakatayo ka pa rin, ikaw pa rin. Buhay ka pa rin, Elmer. Ibang klase pinagdaanan. Hallelujah. God's name will be exalted and glorified. If you will stand in the test, His name will be glorified. Amen. Ano sabihin ng Lord? Grabe, bagsak na si Neris, pero ibang kasi nakatayo. Kaya kaya niya pa rin umahon. Bakit? Grabe ang Diyos niya! Amen. Ano nangyayari? Hindi na yung grabe si Neris. Grabe ang Diyos niya! Amen. People will worship God. Mantakin mo si Nebuchadnezzar. Maraming Diyos-Diyosan. May sarili pang estatwa. Napa-praise God. Amen. Amen. Praise God. God. Kailan ka pa napapraise God? Sa nakita niya. Tingin sa akin. Pag nakita niya tayo dumadaan sa mga pagsubok, pag nakita ng mga unbeliever dumadaan tayo sa apoy ng pagsubok, sasabihin nila, bibigay na yan, bibigay na yan, bibigay na yan. Pero pag tayo nanindigan, pag tayo nanindigan at sinasabi natin, kaya ng Diyos ko ito, for nothing is impossible with God. Pag nalampasan mo, sabihin nila, Mercy, pwede sumama sa iyo. Bakit? Hallelujah. Just me. Amen. Nandiyan ba kayo? Amen. People will know that our God is faithful and save those who trust in Him. You have no choice but to listen to this. Amen. If you are trusting God, 101% God will Yes. save you from your trials. Trying times is a chance allowed by God in our lives for us to apply what we've learned and experience His saving power, especially in the midst of impossible situation. Amen. Now, tingnan natin ang conclusion. Okay? Nag-analyze ako, at ito nakita ko, Brother Elmer, we cannot outgive God. We cannot outgive God. Amen. Tingin sa akin, if you are faithful to God, I want you to know He's more than faithful to you. Amen. If you stand for God, He will stand for you. Hallelujah. Di mo pwedeng bigyan sila, di mo kayang tapatan ang ibibigay ng Diyos sa'yo. Amen. Kaya kung may problema ka, tumayo ka, sinasabi mo, Lord, hindi kami bibigay, tutuloy kami, maglilingkod kami sa'yo. At sabi naman Diyos, tumayo kami sa'yo, at ipapakita ko naman sa'yo kung anong kaya kong gawin para sa'yo. Hallelujah. Get mo? Praise the Lord. All you need to do is to stand for Him. Amen. You cannot outgive God. Amen. Sasabihin mo, Lord, buhay ko binigay ko sa'yo. Sabi ng Panginoon, buhay ko, nauna ko nang binigay sa'yo. Amen. O, ano nga yung pagmamalaki mo? Wala. You cannot outgive God. Amen. God was with them, Meshach, Shadrach, and Abednego, in the furnace of fire. When they pulled them out in the furnace of fire, no trace of burn, even their hair and clothes. Ano pong lesson po na gusto kong ibigay sa atin? We cannot outgive God. Number one, God's presence is with us during trying times. Amen. God's presence is with us during trying times. Tingin sa akin, minsan hindi lang natin naramdaman. Bakit nag-focus tayo masyado sa problema natin?
If you focus more on your problem, you will not sense the presence of God. But I want you to know, kahit hindi mo pinansin si Lord, kahit yung problema mo tinitingnan mo, ang presensya na nakalukob pa rin sa'yo. Amen. He is with us. Amen. When? During trying times. Amen. Daniel 3:24-25. Then the king Nebuchadnezzar leapt, napatayo, napatalon to his feet in amazement, asking his advisors, weren't there 3 men that we tied up and threw into the fire? They replied, certainly, your majesty. He said, look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the 4th looks like a son of the gods. Pagkatapo nila, brother boy, yung tali, nasunog. Putol! Amen. Alam mo ginawa nilang 3? Grabe, no? Ang saya-saya pala ng apoy. Ang klase, oh. Naglalakad sila. At ang matindi roon, may pang-4. Sabi ni Nebuchadnezzar, yung pang-4 parang anak, isa sa anak ng mga Diyos. I rebuke you, Nebuchadnezzar. The one who walked with them is not one of the son of the gods. He is the Son of the living God. His name is Jesus Christ, the Savior, the Messiah. He will going to save His people who take their stand for Him. This is the full evidence that the Lord Jesus Christ is really a Savior. Amen. Tingke sa akin, yung pagiging Savior ni Lord, hindi niya lang pinatunayan sa cross. Sa Old Testament pa lang, marami na siyang sinave. Amen. Nung wala silang tubig sa disyerto, yung Marichan, disyerto, walang tubig sa disyerto. Yes. Si Kristo ang buhay na bato Amen. na pinagdadaanan ng tubig. Amen. Nung pinukpok ni Moses yung bato, tumagas ang tubig. Nakainom ang ilan? Milyon-milyong Israelita. Yes. Saan ang galing ang tubig? Sa bato. At ang sabi ng Bible, ang batong iyon ay walang iba kundi si Kristo. Amen. Sa Old Testament pa lang, gumagalaw na si Jesus. Yes. Amen. Sa New Testament, napako siya, namatay siya. Pero gusto kong sabihin sa inyo, Jesus is the Christ. Amen. Amen. He is with us. Amen. Even in fiery trials, He is with us. God's presence is more than enough to carry us through and overcome all trials. Pagkasabi sa katabi mo, lalong naging masarap pag may trials ka, di ba? Okay? Huwag na kayo mag-inarte, mambira. Oh, trials na naman ako. Ngayon, iba na. Glory to God, pasal bakit may trials ako? Hallelujah! Follow na ko! Huwag na kayo magtaka, sabihin niyang iba, liw ba ka na? Okay lang. Ano nangyari dito? Masaya, may pagsubok na masaya pa. Kasi alam ko na eh. Amen. Now, tingin sa akin. Kung wala ka trials, paano ka magpo-prove? Yabang ng iba eh. I am more than conqueror. Paano mo nasabi din, more than conqueror ka? Dapat may kinongker ka. Amen. Anong kinongker mo? Yung mga trials mo. Ang yabang mo, more than conqueror, wala kang mang kinongker. Amen. Warang up ka pa. Pakyaw pa naman yun. Okay? Warang up ka pa. Brother boy, sinasabi mo, I'm a champion. Di mo lang man nilabanan. Amen. Ano ginawa mo? Shadow boxing lang? Ang shadow di mo sumusuntok yan. Amen. Amen. Pagkasabi sa katabi mo ka mag-shadow boxing, makit ka sa ring. Pag ganun-ganun ka pa, so wala ka namang kalaban. Tapos sabihin mo, I'm a champion. Hello? Mata rito? Amen. Kailangan niya rin may bugbugan na mangyayari. Amen. Harapan, ilang rounds? 12 rounds. At tsatsakin ko sa'yo, pagkasama mo si Lord, pagdating ng 12 rounds, putok-putok pa ng mukha mo, ikaw ay declare na winner. Amen. Hindi yung ang kinis pa ng mukha mo, nakapants ka pa. Hallelujah. Tapos sabihin mo, I'm a champion. Sino? Kailan? Kailan? Bakit sino na talo mo? 12 na talo ko, puro shadow. Shadow lang pala eh. Wala pa ako nakitang shadow boxing na nag-champion. Amen. Ang nakita ko nag-champion, talagang bugbugan talaga. Kapatid, face
your problem, face your trials. God is with you during trying times. Pangalawa, God's protection covers us during trying times. Amen. God's protection covers us during trying times. Daniel 3:27. And the satraps, prefects, governors, and royal advisors crowded around them. Nakalabas sila tatlo. Pinaklibutan ka sila, Mel. Ha? Buhay kayo? They saw that the fire had not harmed their bodies, nor was a hair of their heads singed. Their robes were not scorched, and there was no smell of fire on them. Hallelujah. Sabi nila, halika kayo, kayo tatlo. Di kayo na, no? Grabe yung 7 times yung init, ha? Patay na nga yung nagdala sa inyo. Makukulit din yung mga brother boy. Yung mga leader ni Bukal sa'yo, may pa yung buhok. Wala nga sunog. Nakamoy na kayo sunog na buhok. Amen. Diba? Malayo pa lang. Hindi sinain yun, ha? Buhok yun, ha? Okay? Inamoy pa. Wala. Walang kabakas-bakas na nasunog. Pero yung nagtapon lang si Laura, ha? Patay. Sila, natapon, buhay. Amen. Nandiyan ba kayo? Amen. Kasi pag naroon ka na sa trials, ang proteksyon ng Diyos nasa iyo. Kaya kung ako sa'yo, mag-enroll ka na sa God's Training School, mag-full load ka. Amen. Bakit? Kasi pag nag-full load ka, for protection ng Kanya. Amen. God's protection and covering keep them from harm. Maybe you're going through fiery trials right now. It can be sickness, financial troubles, job, confusions, sufferings, loneliness, fear for the future. Maraming Kristiyano takot sa future. If you are sick, listen to this, God's healing is available for you. I said, if you're sick, God's healing is available for you. Amen. Ito, pakinig mabuti. If you are financially troubled, ulitin ko. If you are financially troubled, God's provision is available for you. Amen. Hallelujah. Okay? If you are confused, God's peace is available for you. Amen. If you are suffering, hallelujah, God's comfort is available for you. If you are lonely, hallelujah, yung mga lonely, if you are lonely, God's presence is available for you. Amen. If you have fear for the future, listen to this. If you have fear for the future, God's promises is available for you. Amen. For God promised us that He will not leave us nor forsake us. He will be with us till the end of the age. Matthew 28:20. Last but not the least, God's power will create miracle and amazement before our enemies. Amen. God's power will create miracle and amazement before our enemies. Daniel 3:24-27. Then King Nebuchadnezzar looked at his faith, amazement, and asked his advisors, di ba dalawa lang, tatlo tinapon natin, ba't naging apat? At tingnan mo yung isa, parang anak ng mga Diyos. 26. Nebuchadnezzar then approached the opening of the blazing furnace, shouted, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out, come here. So Shadrach, Meshach, and Abednego came out of the fire, and the satraps, the prefects, the governor, the royal advisors crowded around them. They saw that the fire had not harmed their bodies, nor was a hair of their heads singed. Their robes were not scorched, and there was no smell of fire on them. Note, it will bring them to amazement that God's power can save His people, even to the point of death. Amen. Pakitanong niyo ang katabi mo, nasa point of death ka na ba? Wala ba, di ba? Wala ba? Kasi meron iba, sobrang maka-artist, dalawa na eh. Gusto ko na mamatay. Bakit? Hindi ko na talaga kaya.
Talaga? Nabigat na? Sobrang bigat na. Hindi ko na kaya, Pastor. Ulitin ko ulit, for the sake hindi nakarinig. Nandun ako sa una kong church, ganito magpatotoo yun isa. Di pa nagsalita, naiyak na rin kami. Sabi ko, Nay, mga 5 minuto na yata. Nay, sige na. Kasi meron pa mga susunod. Gusto ko lang mamatay. Yun lang pala sasabihin mo. Tapos na? Oo. Tinatagal mo pa 5 minuto, gusto mo lang pala mamatay. After 2 years, kinounsel ko. Ang Diyos ay nandyan, buhay siya. Salamat, Pastor. Lumipas ang 2 taon. Buhay siya. Ito na naman siya. Di siya namatay. Tumayo ulit. Gusto mo lang mamatay. Wala, sabi mo mo. Pinuntahan ko na. Nay, nalala mo 2 years ago? Kaya matandain ako eh. Di ba 2 years ago, sinabi mo rin dito mismo sa pulpitong nito, gusto mo mamatay? Nay, 2 years na nakaraan, buhay ka. Ano po yun? Kung niligtas ka ng Diyos 2 years ago, iligtas ka rin ngayon, mapunan ko kayo na yun. May tama ba rito? Amen. Hindi, pagtayo pa lo. Di ba, sasabihin pa, gusto ko mo, umalis ka nga dyan. Okay? Lumipas ang 2 years, gusto mo naman mamatay. Gusto ko lang sabihin, harap ka tayo sa 10th floor. Sigurado ka. Psalms 23:4, ano sabi? Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Tingin mo sa akin. During trying times, God will create a miracle and amazement before our enemies. Amen. Yung mga tao na ayaw tayo, yung mga tao na talagang inaapi tayo, mayroong mga tao na ayaw sa atin at gusto nila mapahamak tayo, gagawa ng miracle ng Lord at ipakita sa kanila, lingkod ko mga yan, tatayo sila para sa akin at hindi sila maano kahit sa point ng kamatayan. Ililigtas ko sila. Amen. In the valley, death is only a shadow. Amen. Anong kinakatakutan ng tao? Death. Pero sa valley, during trying times, death is only a shadow. Palagi kong sinasabi, nakailang ikot na sa internet ito, gusto ko ulit sabihin, shadow don't hurt. They only frighten. Amen. Kaya nga, di ba? Kahit yung unano, si Mimay, ilagay mo yan, yung shadow niyan, akala mo giant. Madaya ang shadow. Kahit maliit, mukhang malaki. Itatapat mo lang, ipipacing mo lang. Dahil pag ikaw takot ka sa shadow, nakilaka niya. Si Mimay lang yun. At ang shadow, kahit nasaktan ka ng shadow, walang effect sa'yo. In the valley, death is only a shadow. During trying times, yung iyong kinakatakutan, shadow lang yan na. Gets? Hawakan mo ang kamay ng katabi mo. Pagkasabi mo sa kanya, anino lang pala yan, huwag ka matakot. Do not fear, for God is with us during trying times. Amen. Yet though I walk in the valley of the shadow, that I will fear no evil, for you are with me. He is with you. Tingin mo sa akin, wala pong pipigil. During trying times, don't ever forget, God is with you. Huwag mong kalimutan yung Diyos. Ano man ang pinagdadaanan, Yolanda man yung pumasok sa bibig mo, Yolanda pumasok sa bahay niyo. Kung Yolanda man yung nangyari sa loob ng bahay mo, don't forget, it's only a shadow, and God is with you. At ano pa nangyayari during trying times, Mama? Your rod and your staff, they comfort me. Tingin sa akin.
para maintindihan nyo. Yung ano kay ba ng tungkod at saka pamalo? Nalalay sa mga bilahi. Nalala yung pilay, tungkod. Okay, dito. Kasi ang concept nito, ginagamit ko ito sa mga sheep at saka shepherd. Mayroon ang shepherd, meron siyang tungkod at meron siyang pamalo. Yung tungkod niya, yung dulo, mayroong. Kasi yung mga sheep na medyo mahihinang kukote niyan. Sabi ng shepherd, diretso, kumakaliwa, nahulog, kakalawitin niya. Yung namang matigas talaga, hahambalusin niya. Pero ang dala ng hambalos at saka kalawit, comfort. Bakit? Ibabalik ka niya sa presensya niya. Amen. Kaya during trying times, nag-iinarte ka. Panginoon, hirap na po ako. Kunin niyo na po ako. Hindi ko na po kaya. Kakalawitin ka niya ngayon. Amen. Tigas ka. Ito ka nga. Hindi, Lord. Masyado na ako na-hurt. Ayaw mo, ha? Aray ko, Lord. Asan ba? Asang presensya mo? Yeah? Ngayon, mahirap. Napalo ka, nakalawit ka, nahihirapan ka. Pero naging comfort. Bakit? Dahil nung napalo ka, natauhan ka, bumalik ka sa presensya. At sa presensya ng Diyos, punong-puno ng kagalakan. Amen. And this is a miracle from God. Amen. Yung nasa gitna ka ng Yolanda, Brother Boy, sa gitna ka ng pagsubok, may kapayapaan ka, miracle yan galing sa Diyos. Yung nandito ka ngayong umaga, sa gitna ng maraming pagsubok, miracle ng Diyos yung presence mo sa umaga nito. Amen. Dapat wala ka rito. Bakit? Nakikipag-battery ka dapat doon sa problema mo. Bakit nandito ka? Miracle ng Diyos yan. At gusto ko sabihin, this miracle and amazement lead people to believe to the one and only true God. Amen. Nakita ko sa iyo kung paano eh. Natawa rito? Amen. Ikaw yung tipo mag-iinarte pag tayo. Hindi ko na kaya. Gusto ko na. Tulak na namin ni Brother Boy. Ito mataas eh. Maraming makukulit. Brother Boy, mga maarte. Tigil nyo na yan, ha? Pagkasabi sa katabi mo, hawakan mo yung kamay. Huwag kang maarte, ha? Mamatay na raw siya 2 years ago. Buhay pa rin eh. Hanggang ngayon, buhay pa rin. Now that you know that in trying times, God is with us. In trying times, God's protection covers us. In trying times, it's a chance by God to display His miracle in our lives. Amen. Will you still be faithful to God in trying times? Sumagot po kayo. Amen. Can God count on you Amen. during trying times? Marichan, will you stand for Him? Will you stand for Him in trying times? Amen? Amen. Kaya ngayon, hindi na sa ating problema, Romel, yung may pagsubok at may nakaharap ngayon, nalaman mo na vitamins para siya. Amen. Bakit ka nagtitake ng vitamins, Brother Elmer? Para ano? Lumakas. Ano ba? Matatag. Lalakas ang immune system mo, Sister Laura. Resistensya, lumakas. Bakit? Panlaban sa? Iyon. Kasi mayroong sakit talaga. Whether you like it or not. Ako nga, Brother Boy, umakit na ako. Pupunta ka na, Brother Elmer eh. Sumikip ng dibdib ko. Masyadong maaga pa, no? Kaya mapapansin niyo ako, naglalakad-lakad ako dyan eh. Hindi ako nagsusorbe. Nagka-practice lang. Kasi ganun-ganun lang sa mga lupa eh. Pero yung aking inano ko lang, baka hindi mahalata. Kasi naglalakad kasi ako sa 12, mali eh. Kaya nakita ko,
kailangan mo magte-take ng vitamins para kasi polluted na yung ating kapaligiran. Kailangan may vitamins ka. Supplement, same thing. Isa lang nakita ko sa Stellaro eh. For you to become strong, trials is the best tool to fast track your strength. Okay ba yan? Amen. Pakisabi sa katabi mo, welcome trials. Hawakan mo ang kamay niya. Sige, pag-usap kayo. Sabi mo sa kanya, kung nasa trials ka ngayon, mag-enjoy ka lang. Kasama mo si Lord. Covered ka ni Lord. At gagawa ng miracle si Lord. Okay? Nandiyan yan. Si Brother Boy, si Stellara, sila lang dalawa sa bahay na lang ngayon, di ba? Sa awa ng Diyos naman, late ng bahay nila dalawa. Pwede sila magkataguan. Kaya pagka nandun ka sa kanila, huwag ko kayo magulat, hindi nag-aaway yung dalawa. Boy! Sagot naman si Brother Boy sa labas. Oh! Laki ng bahay nila. Kaya kami rito, simple lang eh. Kor? Oo. Maliit lang eh. Kaya sila, meron pa sila sa ibabaw. Meron pa sila sa ibabaw eh. Oh! Bakit? Kami, simple lang eh. Kor? Oo. Maliit lang eh. Okay, so, trying times are there. Hindi natin pwede sabihin. Hanggat buhay ka, may trying times. Trabaho, lahat ng aspeto ng buhay, meron yan. Amen. Kaya tumayo po tayong lahat ngayong umaga.